Ang 5 dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng utang. Lahat ng problema ay merong pinagmulan at naniniwala ako na lahat ng problema ay meron ding solusyon. Kaya napakahalagang unahin natin ang magkaroon ng awareness o ideya sa ugat ng ating mga problema para maitama natin ang ating mga pagkakamali at para makagawa na tayo ng mas mabuting desisyon sa susunod. Ang unang dahilan kung bakit karamihan sa ating mga kababayan ay baon sa utang, yun ay dahil sa liit ng ating sahod at mahal na mga bilihin. Pangalawa ay dahil sa emergency cost. Pangatlo ay lifestyle inflation. Pang-4 na dahilan ay ang madaling access sa utang. At pang-5 ay kakulangan sa financial literacy. Isa-isahin natin ang mga ito. Una ay maliit na kita at mahal na presyo ng mga bilihin. Kapag hindi sapat ang kita para tustusan ang ating mga pangangailangan tulad ng tirahan, pagkain, transportasyon at healthcare, napipilitan ang karamihan sa atin na gumawa ng mahihirap na desisyon, katulad na lang ng labis na pagtitipid. Yung wala na tayong perang nakalaan para gawin at bilhin ang ating mga gusto. Kahit mga basic necessities ay tinitipid na natin para lang mag-survive. Pero sa karamihan, ang pagtitipid ay hindi pa rin sapat. Ang kanilang income ay masyadong mababa kaya wala silang choice kundi ang manghiram ng pera. Ang pangungutang ay ang kanilang una at pinakamadaling option para makatawid hanggang sa susunod na sahod. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng tuloy-tuloy na stress at meron din itong negative impact sa ating mental health. Ang pangalawang dahilan ay emergency cost. Tayong mga Pinoy ay merong sikat na kasabihan na mahal ang magkasakit. Dahil maliban sa mahal na mga bilihin, mahal din ang ating mga gamot at hospital bills. Kung ang kinikita natin ay sapat lang para sa ating mga basic necessities, mahihirapan na rin tayong mag-ipon para sa mga biglaang gastusin. Kaya ang common na nangyayari ng karamihan sa atin kapag nadaanan ng medical emergency ay iiwasan na lang ang magpagamot na maaaring magpalala sa kanilang kondisyon o di naman kaya ay manghihiram ng malaking halaga na siyang dulot ng kanilang pagkabaon sa utang. Ang pangatlong dahilan ay lifestyle inflation. Ang lifestyle inflation ay fancy term ng pagiging gastador. Nangyayari ito kapag tumataas ang gastos ng isang tao kasabay ng pagtaas ng kanyang kita. Halimbawa, kung dati ay kumikita ka lang ng 15,000 pesos buwan-buwan at gumagastos ka rin ng 15,000 pesos, ngayon na kumikita ka na ng 30,000 pesos ay gumagastos ka rin ng 30,000 pesos at minsan ay kulang pa. Bagamat natural lang na nais nating i-upgrade ang ating pamumuhay, katulad ng madalas na pagkain sa labas, pagbili ng mamahaling gadgets at mga damit at pagbili ng sasakyan, kailangan pa rin nating maging wais sa paggamit ng ating pera. Dahil kung patuloy ka na namumuhay paycheck to paycheck, daanan ka lang ng isang emergency, paniguradong mababaon ka na sa utang. Sa halip na gamitin ang dagdag na kita sa pag-upgrade ng iyong lifestyle, ipunin mo na lang ito para mabuo ang iyong emergency fund at dahan-dahang makapag-contribute sa iyong retirement. Ang pang-4 na dahilan ay ang madaling access sa utang. Isa rin ito sa dahilan kung bakit maraming tao ang nalulubog sa utang. Sa panahon ngayon, napakadaling kumuha ng credit card, personal loan o installment plans kahit sa simpleng pag-click lang online. Dahil dito, maraming mga Pinoy ang nahihikayat na mag-acquire ng mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan at kahit hindi rin kaya ng kanilang monthly income. Ang ideya na babayaran na lang ito sa susunod ay nagiging normal na mindset ng karamihan ngayon. Pero ang kawalan ng awareness sa ganitong pag-uugali ay posibleng magdudulot ito sa pagkakaroon ng malaking utang. Kapag wala kang disiplina sa paggamit ng credit, unti-unti ring lalaki ang iyong utang hanggang sa hindi na ito makontrol. Dahil sa mataas na interest at penalty sa late payment, mas lalong lumalaki ang halaga ng utang kaysa unang halaga na hiniram. Isa pang epekto ng madaling access sa utang ay hindi ka na makakapag-focus sa iyong mga long-term goals, tulad ng pag-iipon, pag-i-invest o pagbuo ng sariling bahay. Dahil ang malaking percentage ng iyong kita ay napupunta na sa mga bayarin. Sa halip na umangat ang quality ng pamumuhay, lalo pang bumababa dahil sa financial stress at pag-aalala. At ang pang-5 dahilan ay kulang tayo sa financial literacy. Karamihan sa ating mga Pinoy ay hindi ipinanganak na mayaman. Lumaki tayo na walang ibang iniisip kundi ang makahanap ng magandang trabaho na may malaking sahod. Dahil alam natin kung ano ang pakiramdam nang meron kang gustong bilhin pero kulang palagi ang pera. Kaya noong nagkaroon ka na ng trabaho at kumikita ka na rin ng sapat na halaga, ang ginawa mo ay madalas kang gumagastos para i-heal ang iyong inner child.
At posible rin itong magdudulot sa insecurity dahil bumibili ka na ng mga gamit para lang makipagsabayan sa iba. Dahil karamihan sa atin ay lumaki sa isang mahirap na pamilya, hindi rin tayo maagang naturuan kung paano gamitin ang pera ng maayos. Ang madalas na natatanggap lang nating financial advice ay galing sa mga mahihirap na tao. Kung kulang tayo sa kaalaman kung paano i-manage ang pera, kung paano maging disiplinado sa paghawak nito at kung anong financial goals ang dapat gawing priority, mataas ang chance na malulubog tayo sa utang, kahit gaano pa kalaki ang kinikita nating pera. At yan ang 5 dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng utang. Ngayon na meron ka ng awareness sa ugat ng iyong problema, kailangan mo namang matutunan at i-apply ang iilang strategies para mabayaran mo lahat ng iyong utang. Part 2. 7 strategies sa pagbabayad ng utang. Ang magkaroon ng utang ay isa sa matinding pagsubok na kinakaharap ng ating mga kababayan ngayon. Isa ito sa nagdudulot ng iyong stress at kung bakit hindi ka na rin nakakapag-ipon. Kaya naman napakahalagang matutunan mo ang 7 strategy sa pagbabayad ng utang para makaalis ka na sa ganyang sitwasyon at para masimulan mo ng buuhin ang iyong mga long-term goals. Ang unang kailangan mong gawin ay dapat meron kang awareness sa iyong utang. Ilista mo lahat ng iyong mga utang. Kung magkano ang balance, ang interest, ang monthly payment, petsa ng pagbabayad, at ang due date. Pwede mo itong ilista sa isang notebook o sa mga mobile app. Kapag meron ka ng ideya sa iyong mga utang at ang detalye ng mga ito, makakagawa ka na rin ng malinaw na plano kung alin sa mga ito ang dapat na unahing bayaran. Pangalawang dapat mong gawin ay pumili ka ng method sa pagbabayad ng iyong utang. Pagdating sa pagbabayad ng utang, merong 2 sikat na method. Ang snowball method at debt avalanche. Ang snowball method ay nakafocus sa halaga ng iyong utang at hindi sa interest. Magsimula kang bayaran ang pinakamaliit mong utang hanggang sa pinakamalaki. Halimbawa, kung meron kang utang na 5,000, 15,000, 30,000 at 50,000 pesos, sa snowball method ay kailangan mong mag-focus sa pinakamaliit mong utang. Sundin mo lang ang minimum na monthly payment ng iba mong utang at maging aggressive sa pinakamaliit mong utang. At kapag nabayaran mo na ang 5,000 pesos, mag-focus ka naman sa 15,000 pesos hanggang sa mabayaran mo na lahat ng iyong utang. Ang debt avalanche naman ay nakafocus sa utang na may pinakamalaking interest at hindi sa halaga. Kung ganitong method ang gusto mong sundin, kailangan mong gawing priority at maging aggressive na bayaran ang iyong 30,000 pesos na utang hanggang sa may pinakamaliit na interest. Ang dalawang method ay parehong makakatulong sa iyo pero meron din itong pros and cons. Ang kagandahan sa snowball method ay magkakaroon ka ng motivation sa pagbabayad ng iyong utang dahil inuna mo ang manageable na halaga. Pero ang disadvantage naman ito ay posibleng mas malaking interest ang iyong babayaran sa long term. Ang kagandahan sa debt avalanche ay magkakaroon ka ng ekstrang pera dahil mabilis mo lang na mababayaran ang iyong utang na may malaking interest. Pero ang disadvantage naman ng ganitong method ay posible kang ma-overwhelm sa pagbabayad ng iyong utang. Lalong-lalo na kapag malaki ang halaga. At the end of the day, sa'yo pa rin yan nakadepende kung anong method ang gusto mong gamitin at kaya mong sundin hanggang sa mabayaran mo lahat ng iyong utang. Pangatlong strategy sa pagbabayad ng iyong utang ay dagdagan mo ang iyong income sources. Isa sa common na ginagawa natin kapag marami tayong mga bayarin ay ang magtipid. Titipirin ang pagkain, pamasahe, paggamit ng kuryente at iba pa. Pero ang labis na pagtitipid ay hindi magandang strategy dahil nako-compromise nito ang iyong mga pangangailangan at posibleng magdudulot pa ito ng stress at mababang quality ng ating pamumuhay. Kaya kung gusto mong mabayaran lahat ng iyong mga utang, kailangan mong trabahuin na madagdagan ang iyong income source. Kung meron kang skill sa isang bagay, halimbawa magaling kang magluto, pwede kang magtinda ng pagkain o mga lutong bahay. Kung magaling ka naman sa computer at communication, pwede kang mag-freelance. Kung gusto mo namang magbenta ng produkto pero wala kang sapat na kapital, pwede kang maging affiliate ng TikTok, Lazada at Shopee. Ang pagdagdag ng ating income source ay hindi madaling proseso pero posibleng makamit kapag merong sipag, disiplina at tamang diskarte. Malaki ang maitutulong ng ekstrang kita kapag meron kang utang na binabayaran. Hindi mo na kailangang magtipid ng sobra at magkakaroon ka na ng financial stability sa hinaharap. Pang-apat ay gawin mong automatic ang pagbabayad. Ang pag-automate ng iyong mga bayarin ay isang epektibong strategy para maiwasan mo ang mga late payments na nagdudulot sa penalties at dagdag na babayarang interest.
Kailangan mo lang itong iset up sa iyong bank account. Iset mo lang ang petsa ng iyong mga bayarin at ang halaga na kailangan mong bayaran. Mapapakinabangan mo ang ganitong strategy, lalong-lalo na kapag marami kang utang. Wala ka ng maraming iisipin pa at matutulungan ka rin ito na maging consistent sa iyong pagbabayad. Panglima ay makipag-negotiate ka sa iyong bangko. Kung lubog ka na sa utang at sa tingin mo ay kailangan mo pa ng ekstrang panahon para mabayaran ito lahat, ang makipag-negotiate sa iyong bangko ay mahalagang desisyon. Pwede mong pababaan ang interes ng iyong utang o di naman kaya ay habaan ang panahon ng iyong pagbabayad. Sa ganitong option ay magiging manageable na ang halaga na babayaran mo buwan-buwan at makakahinga ka na rin ng maluwag. Pang-anim ay gamitin mo ang iyong mga bonus. Ang madalas na perspective natin sa ating mga bonus ay ekstrang pera na pwedeng gamitin para bumili ng bagong gamit. Pero sa halip na ibili mo ng bagong gamit ang iyong mga bonus, 13-month pay at ITR, mas mabuting desisyon na kunin mo ang 70% nito at idagdag sa pagbabayad ng iyong mga utang. Sa ganyang desisyon ay mabilis mong mababawasan ang iyong mga utang, especially yung mga utang mo na may malaking interest. Hindi man siya exciting na gawin ngayon, pero yan ay isang practical decision na makaka-benefit ka sa long term. At pang-pito ay i-track mo ang iyong progress. Ang pag-track ng iyong progress ay mahalagang step na kailangan mo ring i-consider kapag nagbabayad ka ng iyong mga utang para meron kang awareness sa iyong current situation. Kung ilan pa ang mga active mong utang, kung magkano ang balance ng bawat isa at hanggang kailan ka dapat magbabayad. Kapag meron kang tracker, magkakaroon ka rin ng sense of direction na makakatulong sa iyo para manatiling motivated at consistent sa pagbabayad ng iyong mga utang. At yan ang 7 strategies na dapat mong gawin para mabayaran mo lahat ng iyong mga utang. At kapag nasa point ka na wala ka ng utang na binabayaran, kailangan mo namang mag-move forward para maiwasan mong magkaroon ulit ng utang. At narito ang 4 na steps. Step 1 ay gawin mong goal na maipon ang iyong emergency fund. Ang pag-iipon para sa iyong emergency fund ay isang practical na financial decision para meron kang safety net sa panahon ng emergency at para maiwasan mo rin ang magkaroon ng utang. Ang halaga na kailangan mong maipon para sa iyong emergency fund ay dapat katumbas ito ng 3 to 6 months ng iyong mga gastusin. At habang nag-iipon ka sa iyong emergency fund, mahalagang ilagay mo rin ito sa mga high-yield savings account para habang iniipon mo ito ay meron itong kikitaing interest. Step 2 ay gumawa ka ng budget. Sa tuwing natatanggap mo ang iyong sahod, ay gumawa ka agad ng plano kung paano mo ito gagamitin, kung ilang percentage ang mapupunta sa needs, wants at savings. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang mag-mismanage ng iyong pera at mabibigyan mo ng trabaho ang bawat piso na iyong natatanggap. Step 3 ay huwag magpadala sa mga sale. Isa sa mga dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng utang, yun ay dahil sa biglaang pag-acquire ng mga bagay o paggastos ng wala sa plano. At madalas na nangyayari ito sa tuwing may sale. Kaya sa halip na magpadala ka agad sa iyong emosyon, tingnan mo ang iyong budget at doon mo ibase ang iyong paggastos. Step 4 ay matuto ka araw-araw. Sa mundo natin na patuloy na nagbabago, ang matuto at magkaroon ng skill sa maraming bagay ay makakatulong sa iyo na mag-adapt at manatiling relevant. Kapag meron kang skill, marami ring opportunities ang iyong maa-attract. At kapag meron kang financial literacy, magagamit mo rin ng maayos ang iyong pera. Kaya mag-invest ka ng at least 1 oras araw-araw para matutunan ang mga bagay na merong mahalagang impact sa iyong buhay. Magbasa ka ng libro, manood ka ng video gaya nito, makinig ng podcast at audiobooks. At syempre, i-apply mo rin ang iyong mga natutunan. At yan ang 4 na steps na makakatulong sa iyo na makaiwas sa pagkakaroon ng utang. In conclusion, ang utang ay isa sa matinding problema na kinakaharap ng ating mga kababayan. Pero ang problema ay mananatiling problema kapag hindi mo ito ginawa ng solusyon. Maging aware ka sa ugat ng iyong problema. Mag-adapt ka ng strategies kung paano ito masusolusyonan. At mag-develop ka rin ng mga habit na makakatulong sa iyo na maiwasan ang magkaroon ng utang. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, mag-comment ng iyong mga natutunan, at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood, at sana ay magtagumpay ka.